Yo, what's up mga idol? Ay, may gagawin tayo. So, pinaalala mo ito kahapon at ngayon natin gawin kasi kahapon dami natin ginagawa. So, pinaiwan natin ito dahil idol, hapon-hapon na. Medyo hapon-hapon na, alanganin na sa oras. Kaya gawin natin ngayon. So, hindi ko alam kung saang lugar ito mga idol, pero medyo malayo-layo siguro ito. So, nakatip siya mga idol. Sa mga gusto magpa-is, pwede kayo magpalala mo, book in. Kapag malalayo naman, pwede kayo magpa-LBC. At ayan, parang basag yata mga idol ah. Hindi pa nga nakabubbles, hindi na ritso na paglagay, yun lang. Ito yung mahirap dito mga idol oh. Mukhang nadali ito ah. Basag yung LCD oh. Tingnan natin bakit sa nabasag. So ang problema daw nito mga idol, hindi na daw nagpa-power. At ayan, charge nga natin sa schematic. Tingnan natin kung ano yung reading. 0-0 ang reading sa schematic mga idol oh. So wala siyang power. So ito yung USB natin mga idol, ayan. So ayan, pansinin nyo 0-0. So ito yung USB mga idol, dapat dito sa taas yan, dito sa number 1. Ito yung number 1, number 2, number 3. So dito natin nalaman kung nagbe-blink. So yung iba kasi may nakasalpak na, kaya nagbe-blink. So ayan, pag salpakan ko to ng iba mga idol, ayan, so magbe-blink yan. Ano, nag 0.6 siya oh. 1.9. So kapag sa kanya naman ilagay natin 0-0. Ayan. Ibig sabihin patay ito mga idol. So wala siyang reaction. So Infinix Hot 20S ang model daw nito. Tingnan, buksan natin mga idol. So parang basag din yung LCD niya oh. So hindi kasi nakabubbles. Pinalala mo pa naman ito. So, may nagbanda-banda pala siya. Or baka basag na to bago pinadala. So hindi ko rin natanong kung basag ang LCD mga idol. O di naman sinabi kung basag. So yun, buksan na natin. So ayan, nabuksan na natin mga idol. So parang nabuksan na nga ito. Tingnan natin kung ano yung nangyari. So, tanggalin natin lahat ng screw at maraming salamat sa mga gusto magpaayos mga idol. Pwede kayo mag-PM sa ating FB feeds, Julfon TV Official New Feeds. So, itanong nyo kung ano yung problema at pwede nyo ipadala. So, magbigay tayo ng details. So, pwede magpa-LBC or any courier mga idol kapag malalayo. So, tumatanggap po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. So, maraming salamat po sa inyong palaging pagtitiwala. So, ayan. So, medyo malambot na ang screw mga idol. Mukhang napacheck na to. At sana hindi ginalaw ang mother. Uy, parang may tape na oh. Ito, tingnan na lang natin. Kung tinapala na. So yung mga screw niya medyo malambot na. Unang troubleshoot natin mga idol, tingnan natin, i-testing natin sa bagong battery. So ganun po yan, mag-troubleshoot tayo ng mga patay. So bago nyo po galawin, kailangan i-troubleshoot nyo muna sa bagong battery. Kasi may mga hindi binabasa sa reading sa schematic pero buhay siya. So may mga problema sa charging. Nag-on naman siya pero walang power. Ay, nag-on siya pero hindi nagcha-charge. May tama yung charging pin. So yan, medyo basag na nga pala. So mayroon pang isang screw. Yan, ano to? So yan, wala namang repair mga idol. So nakita natin, baka sa ilalim nito may repair kasi may mga screw ba dapat ang board nito eh. So yan, subukan natin ang iangat ang motherboard. Tanggalin muna natin yung battery, LCD. So mas maganda kuko na lang gamitin yung mga idol kasi gumamit ka ng mga metal. Ayan, wala namang repair. So unang troubleshoot natin mga idol, i-testing natin ang bagong battery. At tingnan muna natin yung battery fuse. Kasi ito mga idol, may mga unit na wala siyang power kapag sira ang fuse. Sa mga ganitong unit mga idol, ayan, tingnan natin. Ayan, nandito pa yung fuse. So, dito mga idol, hindi muna tayo magpapalit ng battery. So i-troubleshoot muna natin sa battery fuse. So marami na ako na-encounter nito mga idol, mga Hot 20s. Na bigla siyang naman una, nagpapatay-patay muna siya habang tumagal. Natuluyan na siya, hindi na po nakikita ang mga logo kasi bumigay na ang pinaka-battery fuse. So yun po yung mga issue nitong mga unit na to mga idol. At ayun, kumuha tayo ng tingga mga idol. So, medyo alanganin. So ito yung medyo mahaba-haba. So tanggalin natin ang battery fuse mga idol. So kanina wala talaga siyang reaction.
So, ang mga ganitong unit mga idol, kapag walang power ay may connection sa fuse. So, una nyo i-troubleshoot mga idol. Wag nyo agad anuhin yung board o tawag dito hardware. So, subukan nyo muna tanggalin itong fuse. Sa ganitong unit lang mga idol, napapansin ko, kasi maraming nagpapagawa dito. Una, naglugo-lugo lang daw. Hot 20 isang model. Katagalan, hindi na nakita ang logo. Bigla siya namatay. So, kapag tinanggal mo tong battery fuse at i-bypass mo siya, mag-open siya. Ayan, tanggalin natin mga idol. So, hinangan natin ang gilid-gilid. So, ayan, kapag matanggal na yan, kapag may tingga ng gilid-gilid. So, ayan, kagaya yan, tanggal na siya. So, next step, i-bypass natin. So, i-zoom natin. Pagdikitin lang natin yan mga idol. So, magsisilbing fuse dito ay tingga na. So, nakadirect na siya mga idol. Para kahit mahulog-hulog siya, hindi siya masisira. So, madalas kasi nito mga idol, kapag nahuhulog, laging nasisira yan. Nadudurog yan. So, kahit palitan mo yan ng ganito, so, babalik din ang sira. Kung palitan mo mas okay, i-bypass mo na lang. So, kapag i-bypass mo naman, pwede siya ma-overcharge. Wala pong maging problema. Kasi subok na to mga idol. Ang dami na natin nagawa nito. Hindi naman siya lumulubo. O hindi umiinit. So, ayan, ibalik na natin. So, i-charge natin at tingnan natin kung may reaction mga idol. So, yun pa yung unang i-troubleshoot mga idol. So, ang naging issue pala nito mga idol, kaya siya namatay nung mamasahe sana si sir at nung pagkuha niya ng pera sa bulsa, biglang nalaglag kaya nawala ng power. At ayun, subukan na natin mga idol. So ayan, ibalik naman natin yung battery niya at wala tayong ginalaw sa motherboard mga idol. At ayan, i-troubleshoot na natin, i-charge na natin. So medyo basag yung LCD. So siguro sa pagkahulog. So kaya na wala pong reaksyon. At ngayon mga idol, ayan, subukan natin i-charge. Ayun, meron ng 1.5 mga idol, oh. 1.6. So kaso lang drain siya. Ayun mga idol, lumabas agad, oh. Meron na siyang reading sa schematic. So, ayan mga idol. So, dito lang talaga madalas sa fuse. Sa ganitong model lang mga idol, napapansin ko kasi marami na pong nagpapagawa dito. Una daw, naglulugo-lugo lang hanggang tumagal na wala na yung power kahit i-charge. Hindi na daw lalabas ang charging indicator. So, yun pala mga idol, dahil po dito. So, kapag ito nasira mga idol, affected talaga siya. Maaaring mamatay talaga siya. Mawalan siya ng power, kaya ayan. So, kapag napanood nyo ang video na doon, pwede nyo po sundan. So, safe naman po kapag nag-bypass ka ng battery fuse, mga idol. Kasi marami na po akong nagawang ganito. Gumaganda po ang performance ng battery. Sobrang kunat na malubat. At ayan mga idol, so hindi ko po natanong ang mayari nito kung basag naman ito dati nung binadala. Dahil ayan, so hindi kasi nilagay sa box. So, nilagay nga doon sa box kaso nagagalaw-galaw siya. Kaya ayan, medyo nabasag yung screen, no? Karoon ng crack. So, baka crack nito dati pa. So, yan mga idol, na-solve na natin. So, hindi natin ginalaw ang board. Ibalik na natin to, yung fingerprint, yung casing, battery. Yung fingerprint. I-screw na natin at tingnan natin kung magdadagdag mga idol. So, walang reading siya. At nung naayos natin ang fuse mga idol, ay nagkaka-reading siya. So, ibig sabihin, may tama ang battery fuse. So, kaya iwasan yung mga laglag mga idol. So, gamit tayo ng original siguro na charger para mabilis magkarga. So, ayan. Kasi kanina, schematic lang ang ginamit natin. Kasi doon natin matitest kung gumagana. Ayan mga idol, okay na siya, oh. Sa full na. So, ang gagawin na lang natin ito, antayin natin kung magkarga. Kasi ang sabi ni sir, nung nalaglag niya, pagkuha sa barya, kay mamasahe daw siya, biglang nahulog kaya namatay. At importante ito kay sir dahil, ayan, parang kontraktor yata si sir. Kasi nandito daw lahat ng plano nila. Ay mga idol, shout out sa mga kontraktor ngayon. Shout out kay sir. Kasi ang sabi na, nandito daw lahat ng plano niya. Plano nila. Kaya gusto niya magawa ito mga idol. So, swerte si sir dahil hindi tinamaan ng motherboard. So, kapag mga ganito napatay at motherboard ang tama, lalo na kung CPU, na gagastos talaga ng 2,000, 1,800. So, depende mga idol. Mayroong iba, 2,500. So, ito mga idol, hindi naman kalakihan ang gastos kapag ganito. So, dahil nadali natin dun sa fuse. At dito mga idol, talent din ang binabayaran dito. Kasi may mga, hindi naman lahat ng gumagawa. Kasi baka mamaya kung gagalawin ang motherboard, lalo kung i-DIY, iinitan ng motherboard, so wala naman pala doon ng tama. Dahil wala siyang reaction eh. Nakita naman natin, yung battery niya hindi talaga lubo. So, may talent pito mga idol. Ang kagandahan kasi, hindi natin na galaw ang motherboard. So, antayin natin kung magkarga mga idol. Lahat ng screw ibalik natin. So, dikitan ko na rin yung takip nito mga idol kasi maliit lang ang dikit. So, hindi ko alam kung anong pinagawa dati dito. LCD mga idol. Napalitan pala ng LCD ito. Replacement ng LCD. So, ayan. Balik natin. Medyo kulang ng 2 screw pala. So, nilagyan ko na lang mga idol. So, ayan. Tingnan natin kung ayan, nag 0% mga idol. So, nag-normal talaga siya.
So, ganun lang kasimple mga idol kapag mga Hot 20S, Hot 20 play. So, kadalasan mga idol, ito lang yung tama niya. Kapag laging nababagsak, natatamaan ang battery fuse. So, mamatay siya. Ayan, nag 1% na. So, ang kagandahan mga idol, hindi tayo pinahirapan. At saka talent din yan mga idol. Hindi basta-basta gumagawa ng cellphone kung wala kang alam talaga. Kailangan matutunan mo lahat. So, step by step mo gagawin. So, kanina sana, itry ko sana ng bagong battery at tinamatay kumuha kasi nandun sa, ano natin, oh. May isang dip pa. So, una natin ginalaw ay ang battery fuse kasi nakita naman natin na hindi siya lubo. So, possible, nandun lang talaga ang tama mga idol. Kasi sa totoo lang, ang dami ko talagang nakaranas ng ganito na nagpapagawa dito na una naglulugo lang. So, mga ganitong unit, katagalan ay namatay. So, ito mga idol, diretso patay siya kasi ang fuse niya ay natamaan na talaga. Medyo umangat na ang fuse kaya wala na siyang supply. Ayan, nag-apply ako ng double-sided tape mga idol. Kahit i-DIY pwede. So, ayan, tingnan natin kung magdadagdag. So, ayan, ito lang yung ginamit natin mga idol. Oh. At kunting talent lang, kunting alam lang. Dali natin kaagad. So, ayan, iuna natin. So, 2% na. Ibig sabihin, nag-normal na siya. Nagdadagdag talaga siya. So, kanina, walang reaction mga idol. At ngayon, ayan. So, nag 1.3 na siya mga idol. Oh. 1.9. Nag 1.9 pala. So, may reading na siya. Iuna natin mga idol. Grabe. Sulit to mga idol. So, ayan. So, adhesive lang po ang ginamit natin para in case i-DIY man ito, magpapalit man si sir ng LCD. So, ayan, medyo basag nga siya. Na ganun ang basag pag ganun. So, at least may display pa naman siya. So, kaya pa to pagtsagaan mga idol. Magtagal pa to kapag ganito. So, halat ang replacement ng LCD dahil ayan, hindi na binalik yung takip ng earpiece. Ayan, normal naman ang touch mga idol. Ayan, nagcha-charge din siya ng normal. So, ingatan nyo rin mabagsak mga idol kasi isa sa dahilan kung bakit nasisira din ang mga fuse ng battery dahil po sa pagkakabagsak. Lumulutong kasi ang fuse. So, ay nadali na natin mga idol at ibalik natin ito kaagad ngayon kasi kailangan ni sir ito dahil nandito daw lahat ang kanilang plano. So, di natin alam baka contractor si sir. So, congratulations sir. Ayos na ang cellphone mo. So, hanggang dito lang tayo. Ay, nag 3% na mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. At sa mga gusto magpayos, pwede kayong mag-PM sa ating FB page, Julfon TV Official, new page. Maraming salamat po sa inyong panonood.